Ano nga ba ang kalimitang solusyon kapag umiinit ang iyong solar setup? Minsan hindi maiiwasan ang pag-init ng mga parts ng isang solar setup. Pero kung ang pag-init nito ay hindi na akma sa itinaktang specs ng mga piyesa, ay posibleng makasira na ito. Kalimitang dahilan ng pag-init ng mga piyesa ay ang overcharging, over-discharging, at ang mga hindi akmang piyesa na ginagamit sa setup, kagaya ng wire sizing at iba pa. Ang isang pinaka-common na solusyon dito ay ang pag-install ng auxiliary fan. Pero minsan may downside din ng paggamit ng mga cooling at exhaust fan na dahil kumukonsumo din ito ng kuryente. Kaya itong next DIY na ibabahagi ko ay isang pamamaraan kung paano nga ba magiging efficient ang paggamit ng cooling fan. Gumagamit ako ng W1209 Digital High Precision Temperature Controller Module. Sakto itong controller na ito para sa mga auxiliary fan ng mga solar setup nang dahil sa wide range temperature control nito mula sa negative 50 degrees Celsius up to 110 degrees Celsius. 12 volts ang input voltage nito kaya sakto sa mga 12 volt setup. Napakababa ng power consumptions nito, almost 35 to 65 mAh lang. Meron itong 20 amperes relay na nagtitrigger sa auxiliary fan mo. Mapa-DC man o AC setup ay pwede dito. At meron din itong high temperature protections from 0 to 110 degrees Celsius. Ang mga major components ng device na ito, 7-segment display, 3 buttons para sa settings, relay, terminals at temperature sensor. Ito ang actual wiring diagram na ginamit ko. Ang negative ng controller at negative ng cooling fan ay magkakonekta. Ang positive ng power supply nakakonekta sa K1. Ito ang magsisilbing power ng cooling fan. At ang K0 naman ay connected sa positive line ng cooling fan. Matapos ma-wiring ng tama, testing natin. Ayan na, ang temperature automatic nagbabago-bago yan depende sa nasasagap ng sensor. Okay, so matapos ma-testing, kailangan mo lang i-adjust ang settings base sa gusto mong temperature range. Meron lang itong 3 buttons kagaya ng set, plus at minus. Para mabago ang settings, ilong press mo lang ang set button hanggang lumabas ang function settings. Simula sa P0 hanggang P8 at bawat isa dito ay may kanya-kanyang functions. Ang P0 ay option kung ano ang paggagamitan mo at ang option para dito ay hot or cold. Hot ang settings na gagamitin ko dito nang dahil ang mini-maintain ko dito ay ang temperature ng aking setup. I-click lang ulit ang set button para ma-save ang changes. Ang P1 ay para sa return different settings. Ang default value nito ay 2, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Ang P2 naman ay para sa temperature upper limit. Ang default value nito ay nasa 110 degrees Celsius. Same thing, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Pagdating kay P3, ito yung temperature lower limit. Negative 50 degrees Celsius ang default value nito, pero nireset ko ito sa 35 degrees Celsius. Ang ibig sabihin nito, aandar ang auxiliary fan ng system ko kapag umabot ng 35 degrees Celsius ang temperature pataas. Ang P4 ay para sa temperature calibration at 0 ang default value nito. Ang P5 naman ay delay start time. Pwede mo ito i-adjust para maiwasan ang agarang pag-change state ng relay from on-off or vice versa. Ang P6 sa version na ito ay walang functionality. At ang P7 naman ay para sa high temperature alarm at ang P8 ay para sa reset. Ngayon, kapag naset na lahat, long press lang ulit ang set button at eto na. Actual testing tayo. Nakalo siya ngayon. Ibig sabihin, below 35 degrees Celsius ang temperature na nadedetect ng sensor. Once na hinawakan ko ang sensor na ito, tataas ang temperature reading nito dahil body temperature ko ang masasagap nito. Ayan na nga. Angas. 35.4 degrees Celsius, tumataas pa. Pero sa oras na bitawan ko ang sensor, ang masasagap nito ay ang environment temperature. Kaya expected, bababa ito. At once na bumaba ang nasasagap na temperature, automatic na titigil ang cooling fan nito. Ayan na, wala nang hirap sa pag-on-off sa pamamagitan ng ganitong sistema. Makakatipid ka dahil saka lang ito aandar kapag uminit na ang solar setup mo. At ito ang aking actual setup. Dito, gumamit ako ng 12 volts DC fan na akma sa ginawa kong diagram. 38 degrees Celsius ang settings ko dito, pero nagset ako ng delay. Kaya kung mapapansin nyo, hindi saktong 38 degrees Celsius ang pagbukas ng fan. Kanya-kanyang preference yan. Once na tumaas ang temperature dito, automatic aandar yan.
At once na bumaba, automatic mag-o-off yung fan. Nakasave ka na ng kuryente, napahaba mo pa ang lifespan ng fan nang dahil hindi na ito nakababad ng andar ng 24/7. Kung kapaki-pakinabang ang video na ito, follow for more.